Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Okay, so tuloy natin to. Sa apat na inihaing reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, simula Disyembre ng nakaraang taon, ang inihain nitong Pebrero 5 ang naiakyat sa Senado matapos makakuha ng lagda ng endorsement na sobra sa 104 na required na bilang o 1/3 ng Kamara. Kabilang sa mga grounds of impeachment ang paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at other high crimes. Isa sa mga batayan ng pahayag na ito ng bise sa isang live broadcast. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Yan. So ito, lagi kasing itanatanggi, ay, wala. Pakita ko lang din yung pagtanggi niya pala. Itinanggi niya kasi ito eh. Nabanggit ding batayan ng paggamit umano ng Office of the Vice President na confidential funds sa loob ng 11 araw noong 2022. Pati ang pamimigay umano niya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement, pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pero ang paglilitis sa kauna-unahang vice-presidenteng na-impeach sa kasaysayan ng bansa na diskaril dahil sa petisyong ipatigil ang impeachment process. Yun. There were 3 priorly filed impeachment complaints and which were not acted upon. The Speaker should have referred it to the Committee on Justice within 3 days. Yan ang hinihintay ng Senado kaya di agad-agad ikinasa ang paglilitis. Bagaman nagtipon pa bilang impeachment court noong June 10. Hindi na yan natuloy dahil pagdating ng Hulyo, kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon at idineklarang nalabag ng Articles of Impeachment laban kay Duterte ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing isang reklamong impeachment lang ang pwedeng ihain sa loob ng 1 taon. Yes. Hindi rin umano nabigyan ng bise ng due process o pagkakataong masagot ang mga akusasyon sa Kamara. Bagaman pinagdedebatihan ng maraming legal expert ang desisyon, bumoto ang Senado noong Agosto na ilipat sa archives ang impeachment complaint. Ilang kampo ang nagpaplanong buhayin ang reklamo na maaari naman ayon sa Korte kung palilipasin ang 1-year ban at susundin ang prosesong inilatag sa bagong desisyon. Para sa GMA Yun. So ang magiging tanong ko, BPM, sa tingin mo, ano yung magiging kaibahan ngayon ng if ever na matuloy at magkaroon ulit ng impeachment? No? Kasi hindi maaring hindi dumaan sa Senado eh, di ba? Ito problema eh. Hindi maaring hindi dumaan sa Senado. Sa tingin mo, maari pa kayang ma-technical yung kasi uulitin yan, di ba? Actually, parang yan kuha pa rin yata dyan ang gagamitin para sa impeachment. Sa tingin mo, pagdating sa Senado, mate-technical mo kaya ito? Pagdating sa Senado, sino ba yung mga... Kasi ang umaharang lang naman talaga dyan, yan sila Bato de la Rosa, number 1 yan, sila Marcoleta, sila Ruben Padilla, sino pa? Joel Villanueva, at basta mga DDS senators. Amy Marcos, yun, Amy Marcos pala, yun. Mga DDS senators, harangin talaga yan. Pero sa tingin ko ngayon, no, I think February, no? February magkakaroon na ulit ng impeachment itong si Sara Duterte, no? I think magiging patas na yung laban. Sa tingin ko patas. Kasi noon talaga lugi eh. Lugi talaga nung nakaraan. Kasi karamihan. Pero kailangan kasi this time, para sa akin naman, there's no room for error na dapat. Diba? At sa tingin ko, kasi mapapaghandaan na to kasi nagkamali na sila dati sa pag-file ng impeachment na yan. So, sa tingin ko ngayon, iiwasan na nila yun kung ano yung mga mali nila dati. So, walang lusot. Diba? Pero para sa'yo,
sa sarili mong opinion, ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo, kailangan pa bang maghain ulit ng impeachment or hayaan na lang? Para sa akin, ano talaga, maghain ulit ng impeachment kasi ang taong bayan gustong malaman kung itong si Sara Duterte ba ay may kapalpakan bang ginawa. 'Di ba? Kasi itong si Sara Duterte, mahilig tong manuhol eh. 'Di ba? 'Di ba nga diyan sa Kamara, I think Kamara 'yun or sa Senado yata. May umamin na dalawang babae na sila ay binabayaran umano ng tig 25,000 monthly. 'Di ba? Sa Kamara yun. Sa Kamara Sa House yun. of Representatives. So, umamin po sila. Dalawang- Yung isa talagang umamin, pero yung isa nagdalawang isip pa yun. Pero umamin din. So, malinaw po yun na ang OVP ay mahilig pong manuhol. So, pag nanunuhol ka kasi, ang tawag doon, impeachable yun, di ba? Maaari kang ma-impeach kasi nanunuhol ka eh. Pera ng taong bayan yan, hindi mo naman pera yan, di ba? Bribery kasi yun. Pangalawa. Bukod sa malversations of Mm. funds. Sige. Yung mga pagbabanta ni Sara Duterte, hindi po normal sa isang vice president na mag-uutos ka na ipapapatay tong tao na to, di ba? Hindi po normal. Sa tingin ko po, si Sara Duterte kailangan na pong ipa-check yung kanyang pag-iisip. Bakit? Kasi matapos niyang sabihin no joke, kinabukasan, biglang kambyo. So, Joke lang pala. hindi po Joke lang normal. pala. Hindi po normal yung pag-iisip nitong ating Vice President. Dapat po ang ating Vice President malusog, wala pong sakit, at kaya pong sumuporta sa ginagawa ng Pangulo. Diba? Dapat ang ating Vice President matino at puro trabaho po ang ginagawa. Hindi po yung magta-travel ka lang kung saan-saan mo gusto. Hindi po normal yun. Para sa akin ewan ko lang sa inyo. Kasi kaya lang naman po binuta ng tao yan, kasi ang akala ng taong bayan ay magsisilbi siya sa mga Pilipino. Eto na lang. Sabi niya mahal na yung Pilipinas. Sabi niya mahal niya yung mga Pilipino. Pero nakita niyo yung mga isda na winater cannon, sugatan. Meron po ba siyang komento? Wala po, no comment po siya doon. Di po nagsalita. Sino po yung tumulong? Si PBBM. PBBM po ang tumulong sa mga mangingisda. Si Sara Duterte, wala. Pero mahal daw niya po yung Pilipino at Pilipinas. Ewan ko lang. Hindi, tsaka isa pang pag kada tuwing magkakaroon ng kalamidad, parang lagi nasa bakasyon. Nasa bakasyon. Lagi nasa bakasyon. Nasa resort. Diba? Tapos, eto pa, guilty pa sila. Bakit? Matapos nilang i-post yung pa-resort nila, binura din. Wala na eh. Huli na. Oo nga. Ang galing yun, no? Ay, nako. Ito pang pupunta tayo dyan. Ito pang masaklap. Sa kabila ng, kumpara na lang natin din, sa kabila ng ginagawa ni PBBM, no? Siya pa yung nagkaroon ng -3 at +30%. Itong si Sara. So, anong masasabi mo naman or anong reaction mo diyan? Imposible namang mag-negative, 'di ba? Wala bang kahit Kaya nga negative pa daw eh. para hindi halatang-halata na masyado eh. 'Di ba? Dapat man lang sana +10 man lang. Bakit -3 pa talaga? So, diyan po malalaman natin, diyan pa lang wala na, halata na. Yang survey na 'yan hindi po dapat paniwalaan at malamang sa malamang baka bayad po 'yan. 'Di ba? Kasi -3. Napaka-imposible po nun. 'Di ba? Tapos si Sara Duterte first time sa history ng survey na may ganyan. Grabe Tama. naman. Oo. So kung ganun na lang po yung mangyayari. Parang manipulated talaga yung yung resulta Ba't ganun? 'Di ba? Ito na lang Pero ito. may nakita akong Kali survey May nakita akong Kali survey random. Tinanong yung mga nasa kalye at ang lumabas is 15 katao or 20 katao. 15 yung pabor kay PBBM at sa trust rating sa performance. At 5 lang yata yung Sara.
Yun. Kita niyo yan? Yung nakita ko. Kasi Ipapakita ko rin dito yan sa ano. may nagsasabi Ano ko, kasi sa- na, ito na lang bakit napakataas naman ng ratings ni Sara Duterte? Wala kang ginagawa. Yung ating Pangulo, Hindi mo naintindihan. Bakit? yung ating Pangulo, busy po sa pag-ikot-ikot dito sa buong bansa, di ba? Kung ganun lang din naman ang Oo. labanan, baka sakali pag nag-travel si PBBM pabalik-balik ng ibang bansa, baka sakaling tumaas yung ratings Oo. niyan. Oh. Kaya nga no. Ay, naka. Yun, so kumbaga dahil diyan sa lumabas na survey na yan, marami na naman ng mga vlogger na kala mo bumubula yung bibig sa pangungutya, isa na diyan yung pinakakilala yung mga banateros, no? Sabi nila mas malamig pa daw, sabi nga ni Banat Bay, mas malamig pa daw sa Japan yung ratings ng Pangulo. So ano naman ang reaksyon mo diyan dito kay Banat Bay? Ito naman kasi si Banat Bay, alam mo naman yan, pag walang pera, banatan. Pag may pera, puriin. Yan naman si Banat Bay. Kita niyo, si Kibuloy noon si Kibuloy noong hindi pa sila bayad ni Kibuloy. Ang tingin ni Banat Bay dyan kay Kibuloy, kulto. Kinontent niya pa yung binanatan niya pa. Pero nung inabsorb na sila ng kampo ni Kibuloy, pamilya na ang tingin nila kay Kibuloy. So ano yun? Diba? Halos si pagtanggol yung simbahan ng KOJC talaga. Oo. Grabe. Basta may kasabihan tayo. Kapag walang pera, banatan. Kapag may pera, puriin. Ayun po yung kanilang nila. yun. Yun yung kanilang nila. So hindi ka naniniwala doon sa kapag tama, palakpakan, kapag mali, banatan. Wala. Hindi yun. Display lang yun. Para kunyari, marami silang para may mauto sila, mapaniwala. Ganun lang naman yun eh. Diba? Kasi sa kanilang yung mga sinasabi nila sa social media, hindi na po kapanipaniwala. Alam nyo bakit, mga pre? Kasi, kahit alam naman po natin maganda yung ginagawa ng Pangulo, diba? Wala po silang pinupuri doon, kahit isa. Imagine, zero talaga. Imposible yun. Imposible yun na zero talaga. Walang, kahit maganda yung ginagawa ng Pangulo, mali sa inyo. So, wala na. Diba? Doon pa lang parang Pero talaga kasi kahit man lang siguro sabihin natin positive 10, positive 7 or 8. Basta hindi ganito, sobra naman grabe, 'di ba? Parang hindi na makatotohanan di ba? Halata na. Listado na yung kanilang yung kanilang mga diskarte diyan. So, ikaw ba, yung mga viewers diyan, tatanungin natin, maniwala ba kayo negative 3 si PBBM? Negative 3 first time? First time talaga mangyari yan, tapos maniniwala kayo dyan? Kaya nga. Pero syempre, pag DDS, maniniwala yan. Unrealistic, nga. Napaka-unrealistic na na resulta ng survey. Bayad ni Chiki yun. Sinong Chiki? Chucky pala. Bayad ni Chucky yun. Anyway, ito, ballpoint pa, siguro, maaga pa pero tatanungin ko na lang din ikaw. Sige. Para sa'yo, di ba, alam mo naman na yung suporta natin nasa gobyerno, na kay Pangulo. Lilipas at bababa si Pangulo sa pagkapangulo sa 2028. Meron ka na bang apple of the eye or napupusuan na pwede nating masabi na pwedeng maipalit at magpatuloy ng mga programa, proyekto ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung, what do you mean na napupusuan? President and Vice President. Sa ngayon, wala pa eh. Wala pa akong nakikita eh. Alam ko, may mga, sa tingin ko lang, pero hindi pa ako sure. Pero basta para sa akin lang, basta, kahit sinong tumakbo dyan, basta ipagpapatuloy lang yung nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos.
yun yung susuportahan ko. Pero pag sinabing mga Duterte, wala nang pag-asa yan. Ganyan agad. Kasi, hindi kasi gaganti lang eh, di ba? Gaganti lang yan. Walang, Gagamitin lang tayo. walang, Gaganti lang. Tapos yung mga proyekto na yan, matutuloy pa ba? Pagganti na lang gagawin ng mga yan. Di ba? Pagganti at gusto nila, sila yung katakutan sa ating bansa. Pero tandaan nyo, biblical kasi to eh. Biblical kasi to. Pag ang babae kasi yung naging presidente ng Pilipinas, o pag ang babae yung namuno, wala talaga yan. Wala talagang kakayahang magdesisyon yung mga babae. Sa totoo lang. Ang may kakayahan pong magdesisyon, lalo na pag usapin pambansa, yung lalaki talaga. So dapat ang presidente po natin lalaki, hindi babae. Pwede naman po yung babae kung vice president. Pwede yun. Pero tingnan nyo, sa inyong pamamahay, sino ba yung dumidiskarte? Di ba lalaki? Although may mga babae ding dumidiskarte, pero yung lakas po, no? Eh lalaki talaga. Yung pag sinabi nung lalaki, ito yung desisyon ko, yun talaga yung masusunod. Pero pag babae kasi yung nagdesisyon, weak yan. Weak yan. Kumbaga, yun yung para sa'yo. Kumbaga parang yung... Kung pagbabasihan natin sa biblical kasi yun eh. Hindi para sa akin yun. Kasi, parang ano nga yan, di ba? Yung pangalawa lang ang babae sa lalaki dahil inugot niya lang sa tadyang, di ba? Oo, yun. So, at least kaya lang hindi ka nagbigay. Wala kang specific na sinabi, ikaw talaga. Siguro, sa susunod na lang na Sige. Anyway, ito, bago tayo may fast talk tayo sige. after nito. Sa tingin mo, out na tayo sa politika. Ano pa ba ang masasabi natin na goal? Or meron pa bang goal na gustong makamit or gustong magawa si 4.1? Gusto ko isang malaking bahay. Hindi naman fireball yan, ha? isang malaking bahay, tapos gusto ko diyan lahat yung yung mga parang siya, team payaman, pero hindi naman ganoon. Parang something ganoon. Kasi gusto ko diyan sila. Tapos diyan na gagawin mga vlogger din? Vlogger, hindi more on hindi lang vlogger kasi idadaan ko rin sa sa mga yung kasi may mga kaibigan ako malalayo yung gustong pumunta dito tapos maghanap ng trabaho. Gusto ko parang doon lang muna sila. Kumbaga parang gusto mo rin parang yun nga katulad sa Team Payaman, parang paano ba sino? Yung leader, sino ba yung leader nila? Si Kong. Si Kong. Parang ganoon. Parang ganoon. Pero parang tulong parang na rin. Ikaw yung tulong na rin kasi syempre mahal kaya yung dito sa ngayon, yung magre-renta ka pa lang, mahal na, 'di ba? So gusto ko sa pamamagitan ng ganoon makatulong sa maliit na na kahit pagkain lang naman 'yan. Oo. Kumbaga yun pa yung goal mo na gusto mong gawin. Ano yan? Parang gusto mong gawin ngayong 2026? Ay, hindi ko masasabi pero gagawin ko talaga yan. Hindi ko masasabi pero gagawin ko talaga. Ayun. Siguro ito, tatanong, magpapastok na tayo. Sige. Yan. Alaboy abunda to. Alaboy abunda. Yan. Beer or whiskey? Beer. Bakit? Masarap eh. Masarap inumin. Okay. Beef or meat? Bakit? Ano yan? Beef or meat? Beef. Karne ng karne ng baka. Di ako kumakain ng baboy. Bakit? Di ako kumakain. Okay. T-shirt or polo? T-shirt. Bakit? Komportable lang. Basketball or chess? Chess. Bakit?
Shooting lang sa akin eh. Hindi ako magaling sa basketball. Hindi ka marunong mag-basketball. Oo. Okay. Soft drink or juice? Soft drinks. Bakit? Gusto ko yung pag inom mo bumubula sa ano mo. Sa bibig. Oo. TV or computer? Computer. Bakit? Magagawa ko dito yung pagva-vlog. Lahat magagawa mo. Okay. Ano to? Day or night? Mas sa araw o sa gabi? Araw. Okay, bakit? Mas maraming pagkakakitaan sa araw kumpara sa gabi. Okay. So hindi ka kumbaga hindi ka nightlife. Lights on, lights off. On. Yan, mas maganda talaga no pag Mm. Hindi kasi kita naman lahat kasi, di ba? Mm. Chocolate or sex? Ano yan? Chocolate or? Chocolate or sex? Chocolate or sex? Yung dalawa. Isa lang, gag. Siyempre, sex. Wala. Kung ayaw ko ng sex, wala akong anak ngayon. Correct. Tama naman. Ano pa ang magagawa? Ito po, siguro last question and ulit, no, maraming salamat Ballpoint Man sa yung pagpayag no sa interview na to. And ano pa ang pwedeng gawin o magagawa ni Ballpoint Man as a vlogger sa Pilipinas, as a citizen? Ang magagawa ko, unang-una, kung sino yung mga anti-government, pagkakakitaan ko po muna sila, pero expose po natin yung kanilang mga kasinungalingan. Para hindi po maligaw ang taong bayan, no? Para hindi po malito kasi ang dami ng fake news ngayon, 'di ba? So bilang vlogger, no? Siguro lubos-lubusin mo na nasasama ka doon kung ano yung tama, 'di ba? Kasi mahirap na pag sumama ka doon sa mali. So para bang ikaw pa yung magbibigay perwisyo sa ating bansa kung sasali ka sa mali, 'di ba? So samahan mo na kung ano yung totoo. Kasi kahit saan ka naman sumama diyan, kikita ka naman eh. Sa pamamagitan ng YouTube, 'di ba? So samahan mo na yung tama. Huwag ka na sumama doon sa mali. 'Di ba? Kasi ano na 'yun eh. Baka pagtanda mo, baka pagtanda mo, tsaka mo pa ma-realize 'yan, huli na yung lahat. 'Di ba? Wala na, makasalanan ka na. Magsisi ka man, wala na eh, 'di ba? Wala na. Nagawa mo na eh. Correct. Yun. Thank you Ballpoint na. At ano pa yung pwede nang sabihin sa mga taga-suporta at taga-sunod mo, sa mga viewers mo? Ayan, syempre. Ano pa yung pwede nilang abangan sa channel mo? Yun, ano po tayo, daily live po tayo. So, abang-abangan nyo lang po yan. Araw-araw po yan kasi syempre, focus na po tayo sa live ngayon dahil marami pong mga fake news ngayon. At syempre, para hindi rin po kayo maligaw at para hindi na kayo magtiyagang manood doon sa mga DDS, di ba? And syempre, asahan nyo po na ang mga PBBM vloggers ay hindi po kayo ililigaw at hindi po kayo ipapahamak. Yun lang ang masasabi ko dyan. At syempre, ayan Bago tayo magtapos. No? Supportahan nyo po kasi supportahan nyo po sa mga nanonood po sa akin. Syempre, supportahan nyo po si Densable TV. Ayan, 2.0 po. Densable TV 2.0 para naman po magsama-sama po tayo lahat. Mas marami, mas maganda po. Mas masaya. Yes. Correct. Ito pa pala, nakalimutan ko bago tayo magtapos. Ito kasi very controversial eh. Laging ibinabato sa mga sumusuportang vlogger kay PBBM. Bayaran ka daw ba? Ako, aamin ako. Bayaran talaga ako. Bakit? Bayaran talaga ako. Sino po ba yung magpapakatanga dito sa YouTube kung hindi ka babayaran ng YouTube? Siyempre, ginawa mo na to, kailangan bayaran ka ng YouTube. Papayag ba ako? Hindi ako babayaran. Diba? Correct. Abangan nyo, may magbabayad pa sa akin. At least inamin mo. No? Ako, aminado din ako, bayaran din ako eh. Oo. Eto pa. Abangan pa nila, may magbabayad pa sa akin. Si Facebook, si Meta. Oo nga. Diba?
Ano ka, monetize ka na ba doon? Ano, bro? Eh, nantay ko Monetize pa ka na doon? ma-monetize. Hindi pa. Ah. Abangan na lang nila. Buti wala ka sa meron ka sa TikTok. TikTok, meron din ako sa TikTok. Okay. Oo. Okay. At least marami yung nagbabayad sa atin, no? Mm. Ako, meron din ako sa TikTok. Kaya lang, Marami. wala pa yun, eh. Wala pa Marami. yung magbabayad, eh. Oh, hindi po katulad nung si Mima Alicia, nilapitan siya ng isang DDS, lumipat na daw sa kanila. Merong 70,000 monthly, 30,000 yung allowance, tapos may kondo Wow. pa. So kung si Mima Alicia mukhang pera yun, di nandun na yun ngayon. 'Di ba? Pero Correct. dahil nandito tayo sa pinaglalaban natin, walang iwanan. Kasi dito na tayo nakabuo ng mga kaibigan, mga totoong kaibigan. So dapat magsama-sama. Oh. Correct. Tsaka tama si yun nga, no, ulitin ko, tama si Banat Boy, no? Imbis na magwatak-watak, siguro sa isang goal, pwede naman natin kalimutan muna yung mga pagkakaiba nating pananaw, di ba? Mm. Sabi, at mag-isa na lang, total, isa lang naman ang hangarin. Tulungan at suportahan ang gobyerno, especially si PBBM, di ba? Tama. Yun yung siguro the best way para sabihin na natin, matalo yung mga most evil na mga di ba? Tingnan nyo noon. Mga entity. Tingnan nyo noon, yung dilawan at pula magkaaway. Pero dahil merong mas demonyo pa dito, nagkaisa. Di ba? Ganun lang yun. Yun. So thank you, Boy Thank you, Pointman, thank you. Maraming Oo. salamat. Sana maulit. Oo, yung walang ating- problema. Anytime. Yun. Thank you at ingat ka at Happy New Year sa Ayun, Happy New sa'yo Year. at sa family. Sa lahat po, Maraming salamat. ayan, Happy New Year at wag pong magpapakalasing ha. Sa darating na bagong taon. Ayun. At ingat sa mga paputok kasi nako, may mga naputulan na ng kamay. Kung nga. kayo ng paputok, tapon nyo na lang. Yung iba kasi nahawakan pa, putol ito. Putol. Parang yata ngayon, hindi masyadong nabantayan ng Oo yung nga eh. sino ba yung namamahala doon? DTI din yata, no? Dito, parang hindi nila masyadong mabantayan yung mga. Oo, maraming paputok sa daan eh. Lalo na yung mga nakamotor. Nako. Kaya ingat po tayo lahat. Ingat sa mga paputok. Maraming salamat. Thank you. BPM. Maraming salamat. Okay. Ingat po. Okay, salamat. Yan.